Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat, mga brothers and sisters, mga kapwa ko, mga kamanggagawa at mga anak ni Yahweh El Shaddai dyan po sa Hong Kong. Muli po, ito po si Brother Rico at ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa ating dakilang Yahweh El Shaddai, sa pamamagitan nga po ng council member po dyan, katulad ni Sister Tess at ni Sister Cindy at ni Brother Bay, na ako po ay binigyan ng pagkakataong makapagbahagi sa inyo ng mabuting balitang ito tungkol po dito sa inyo pong workers retreat. Nung nakaraang linggo pa po sana ito, kaya lang ay hindi po tayo natuloy sapagkat napakahina po ng signal. Ano po, kaya nakiusap ako kay Sister Tess na kung po pwede ay gawin na lamang pong pre-recorded, ano po, para at least tayo maibahagi sa inyo ang message without interruption. So, bago po tayo magpatuloy, ay dumako muna tayo sa ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat kami ay binigyan nyo ng natatanging oras na ito, pagkakataon na ito, upang patuloy namin kayong sambahin at patuloy namin mapakinggan ang inyong banal na salita. Dalangin po namin, mangusap po kayo sa amin sapagkat tunay po na kami po ay nakikinig at nang sa gayon patuloy pong mapaunlad ang aming pong buhay paglilingkod at patuloy po kayong maparangalan. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So bago ko po ibahagi sa inyo ang message po, ano po ay gusto ko muna pong basahin ang atin pong text message, at ito po ay dito sa Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Ang sabi po dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsente ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga gawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Purihin ang Diyos. So, yun po mga kapatid ko minamahal, ano po ang salita ng Diyos na ating pagninilayan. So, ngayon, tingnan po natin ang tema po na tatalakayin ko sa inyo. Ang mensahe pong tatalakayin ko sa inyo ay yung tinatawag pong restoring the passion and dedication of servanthood. Ano po, inuulit ko, restoring the passion and dedication of servanthood. Ano po, bago po natin yan talakayin ay meron lang po akong ibibigay sa inyo na activity. Ito pong activity na ito ay pwede nyo po itong gawin pagkatapos kung mag-talk, kung meron po kayong time, or kung wala naman po ay pwede nyo po itong gawin sa bahay pag nakauwi na po kayo. Hindi po ito rush na rush. Ano po? Ang importante po,
ay inyo pong gawin. Ano po? Sapagkat malaki po ang maitutulong nito sa inyo. So yung activity po na ibibigay ko sa inyo ay inyo pong babasahin. Ano po? Babasahin nyo po ang Revelation chapter 2 at saka chapter 3. Yan po, dalawang chapter po yan na inyong babasahin. Aklat ng Pahayag chapter 2 at saka chapter 3. Ang pagbabasa po na gagawin nyo ay meron pong intensyon o meron pong layunin. Inyo pong susuriin sa pamamagitan ng pagbabasa nyong ito ang inyo pong spiritual na kalagayan. Susuriin nyo po ang inyong spiritual na kalagayan. Ano po? At na kung saan ay kayo po mismo makakadiskubre sa tulong ng Banal na Espiritu kung ano nga po ang eksakto, ang tunay ninyong spiritual na kalagayan. Ano po, kung yan po ba, ang kalagayan po ba ninyo ay pasado sa Diyos o hindi, o nasa alanganin po ba kayo? Ano po, malalaman nyo po yan sa pamamagitan ng pagbabasa ng dalawang chapter na ito ng Revelation, chapter 2 and 3. Ang Revelation chapter 2 at saka chapter 3 ay sulat po yan sa mga iglesia o sa mga churches. Kung tawagin po yan ay the letter or the epistle to the 7 churches. At bawat church o bawat iglesia, makikita natin dyan ay iba-iba ang kalagayan. For example, dito po sa binasa natin kanina sa Revelation chapter 2 verse 1 to 7, yung sulat po sa mga taga-Efeso, ang tawag po doon, ang kanilang spiritual condition ay loveless church, kung tawagin po. Ano po, meron naman tinatawag na lukewarm church, mga kapatid. Meron namang tinatawag doon na corrupt church. Meron namang tinatawag na dead church. Meron ding tinatawag na faithful church. So makikita po natin na hindi lamang po ito nagpipinpoint ng exact spiritual condition ng mga church, kundi ng bawat individual Christian. Ano po, malalaman nyo po yan kung nasaan na kayo at ano na kayo. Kaya po, ini-encourage ko po kayo, do not neglect this activity because this will help you a lot kapag inyo po itong sineryoso. Binasa po ninyo itong mabuti. Ano po? So yan po, Revelation chapter 2 tsaka chapter 3. Ngayon, kung ano po yung makikita nyo na inyong tunay na kalagayan, edi yun po ang dadalhin nyo sa Panginoon through prayer. Mga kabatid, ano po, para po maayos, sapagkat halimbawa po sa isang taong may sakit, hindi po tama na iinom agad ng gamot. Kinakailangan po dumaan ka muna sa pagsusuri ng isang doktor, madiagnose muna ano ba talaga ang iyong exact na kalagayan o sakit. Kasi pag nalaman ng doktor kung ano yung eksakto mong karamdaman, ay po pwede kang mabigyan ng malapatan ng eksaktong lunas at saka kagagaling. So kung ganun din po sa ating buhay spiritual, ano po, pag nalaman nyo po by doing this activity, then you can come to the Lord and trust Him para po malunasan po kung ano man po yan. Ano po? Kaya po, I am encouraging you to do this activity. Ano po? So ngayon po, dumako na po tayo dito sa akin pong ibabahagi sa inyo, restoring the passion and dedication of servanthood. Dumako po muna tayo sa definition of terms, kung tawagin. Ano po ba yung ibig sabihin nitong passion? Ano po bang ibig sabihin nitong dedication? Ang ibig sabihin po natin dito sa salitang passion ay gustong-gusto natin ang ating ginagawang paglilingkod. Yan po ang gusto nating sabihin dito sa salitang passion. Gustong-gusto natin ang ating ginagawang paglilingkod. Sa English po, if you have a passion for something, you like it very much. Ayan po. Ano po? Kasi madalas ang alam lang natin sa salitang passion ay alab. Ano, pwede rin po yun, yung maalab tayo sa paglilingkod kay Lord. Pero yun din po ang plain meaning. Ano, pag maalab ka, gustong-gusto mo yung ginagawa mo na paglilingkod. So, you like it very much. Ang ibig sabihin naman po, ng salitang dedication ay nakatuon sa paglilingkod o layunin. Nakafocus ka naman. You are so dedicated, kumbaga. Ibig sabihin ay concentrated ka, nakakonsentrate ka doon, committed ka doon sa ginagawa mo na paglilingkod o doon sa layunin na gusto mong marating.
Ngayon kapag sasamahin po natin itong dalawang ito po ang magiging resulta po niyan. Pagsasamahin natin ang passion and dedication, ang magiging result po niyan is, ibig sabihin ay paglilingkod na walang damdamin ng kabigatan, kundi kagalakan, kundi kagaanan at kagalakan lamang. Okay? Hindi napipilitan, kundi naglilingkod ng maluwag sa kalooban. Yun po yun. If you have the passion and dedication in serving the Lord, ganito po inuulit ko. Ibig sabihin ay paglilingkod na walang damdamin ng kabigatan, kundi kagaanan at kagalakan lamang. Hindi napipilitan, kundi naglilingkod ng maluwag sa kalooban. So if we have the passion and dedication of serving God, ito yung mayroon tayo, mga kapatid. Wala tayong kabigatan, kundi kagaanan at kagalakan ang ating ginagawang paglilingkod. Hindi tayo napipilitan. Hindi natin feeling dito na obligasyon na lang, kaya ako gagawin ito. At may kasama pong kaluwagan ng kalooban, mga kapatid. So that is what it means, mga kapatid, to have the passion and dedication in servanthood. Ngayon po, ang isang bagay na dapat natin ditong maintindihan ay, ang ating pong tema is restoring the passion and dedication. Ang point po dyan, ang ibig sabihin po ng statement na ito na restoring the passion and dedication of servanthood, ibig sabihin somewhere along the way while we are serving God, we lost that passion. So we lost that dedication. Yun ang sinasabing hindi na tayo katulad ng dati. Dati ang paglilingkod natin ay punong-puno ng kagaanan at kagalakan. Ngayon, maaaring may kabigatan na. Dati masaya tayo, maluwag sa kalooban natin, pero ngayon maaaring may sama ng loob na. So ibig sabihin, something happens, may nangyari, na ang naging result noon, o naging effect, ay we lost that passion and dedication. Maaaring we are serving God, but we are not serving Him, mga kapatid, like before. Katulad ng binabasa natin dito sa Ephesians, anong sabi ng Panginoon? Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko rin, matyaga ka, nagtitiis ng marami hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Pero anong sabi sa verse 4? Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. So, ibig sabihin, nandoon pa rin yung pagtsatsaga, pero loveless. Mga kapatid, nandoon pa rin yung pagtitiis, pero loveless na pagklase ng pagtitiis. Yun po ang point. Kaya, dapat nating maintindihan, mga kapatid ko minamahal, na if somewhere, along the way in serving God, we lost that passion and dedication, it must be restored. It must be restored. Pero bago po natin yan, malaman kung paano po yan po pwedeng ma-restore, ay alamin po muna natin ang una, how did we have it? How did we have this kind of passion and dedication or commitment in serving the Lord? Paano po ba tayo nagkaroon ng ganitong klase na spiritual na uri ng paglilingkod kay Lord, na may passion, may dedication, may commitment? We have it because of the joy of God's salvation that we have received and experienced. So, nagkaroon tayo nitong passion na to, nagkaroon tayo nitong dedication na to, nagkaroon tayo nitong commitment na to, nagkaroon tayo nitong love na ito, nagkaroon tayo nitong joy na ito in serving God because of the salvation of God, or the grace of God's salvation that we have received and experienced. Yun ang sinasabi doon sa Isaiah chapter 61 verse 10. Isaiah 61 verse 10, sabi sa Tagalog ay ganito: Buong puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos. Ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan. Ayun
So, saan galing yung kagalakan? Dahil sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran, gaya ng lalaking ikakasal na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak, gaya ng babae ikakasal na nakasuot ng mga alahas. So, yung joy na yon, yung passion, dedication, and commitment, and love, and joy in serving God, it only boils into very one important experience that we have in our lives that God gave us. Ano po? At yun po ay walang iba kundi yung karanasan natin sa pagliligtas na ginawa sa atin ng Panginoon. Ano po yung isang napaka-importanting kumbaga experience natin o na naranasan natin o napunta sa atin sa pagliligtas ng Panginoon? Joy. Ang tawag po dyan is the joy of God's salvation, mga kapatid. So we have it because of the joy of God's salvation that we have received and experienced. Pangalawa, how did we have it? We have it because we fell in love with Jesus. Ano po? Nagkaroon tayo ng ganyan na passion, dedication, commitment because we fell in love with Jesus. Dahil na-in love tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Yun po ang isang point dito because we fell in love with Jesus. Because our team is restoring, mga kapatid, means we lost it. So we fell in love with the Lord Jesus Christ. Okay? Na-in love tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, nung ma-in love tayo sa ating Panginoong Hesukristo, doon tayo nagkaroon ng, masaya pala maglingkod. Hindi lang masaya umattend. So, hindi pa tayo nakontento sa pag-attend. Ano po, nagkaroon tayo ng hangarin na maglingkod. Ano po, ano ang nagtutulak sa atin para gawin yon? Ang nagtutulak lamang sa atin kasi mahal na mahal natin ang Panginoon. Kasi masayang masaya tayo na tayo ay nasumpungan ng ating Panginoon at naibigay niya sa atin ang biyaya ng kaligtasan. So, because our team is restoring, mga kapatid, it means we lost it. Okay, ang tanong is, how did we lost it? So, kung inyong susuriin, kung ating susuriin ang ating buhay paglilingkod at this point, yun nga ang po pwede nating maging katanungan. Masaya pa ba ako sa ginagawa kong paglilingkod? Mayroon pa ba akong kagalakan katulad nung mga nagsisimula pa lamang ako? Naglilingkod ba ako ng may kagaanan? Naglilingkod pa ba ako ng mayroong commitment? Naglilingkod pa ba ako na kung saan ay magaan ito sa aking kalooban? Ano po? Siyempre tayo lang po ang makakasagot niyan. Ngayon, kung hindi na kasi may kabigatan na tayo, mayroon na tayong mga sama ng loob, may mga kaaway na tayo, mayroon na tayo mga hindi mapatawad na mga tao, mabigat na ang damdamin natin, parang napipilitan na lamang tayo, ngayon pag hindi na natin kaya, aalis na lamang tayo, alam mo, yung mga ganon. So, ibig sabihin, we lost that passion, we lost that dedication, we lost that joy, mga kapatid ko minamahal. Ang tanong is, how did we lost it? Paano natin yun naiwala? Paano natin naiwala yun, mga kapatid? Ito po ang sagot. Paano natin naiwala? Somewhere along the way, we lost our passion and dedication. Sabi sa Revelation chapter 2 verse 1 to 5. Now, babasahin ko po sa English version. Revelation chapter 2 verse 1 to 5. To the angel of the church in Ephesus write, the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 golden lampstands, says this, I know your deeds and your labor and perseverance, and that you cannot tolerate evil people, and you have put those who call themselves apostles to the test, and they are not, and you found them to be false. And you have perseverance and have endured on account of my name, and have not become weary. Ano po? Ang sabi sa verse 4 ay ito, but I have this against you, that you have left your first love. You have left your first love. Therefore, remember from where you have fallen, repent, and do the deeds you did at first, or else I am coming to you, and will remove your lampstand from its place unless you repent.
unless you repent, ang sabi ng ating Panginoon. So, dito sa atin pong binasa sa Revelation chapter 2 verse 1 to 5, excuse me, ay pinapakita na sa atin na the main reason why we lost our passion, our dedication, our joy and commitment in serving the Lord is because we lost it because we have forsaken our first love. Mga kapatid, ano po? We have forsaken our first love. So yun po yung dahilan. Ano po? What is this first love all about? Ano po ba ito? Patungkol po ba saan itong first love na ito? Sa Revelation chapter 2 verse 4, sa Good News Translation or Good News Bible, English, ay ito po ang sinasabi, Revelation chapter 2 verse 4. But this is what I have against you. You do not love me now as you did at first. Ayon. You did not love me, sabi niya, you did not love me now as you did it first. So yun ang pinupunto ng ating Panginoon. Doon sa mga taga-Efeso, sa iglesia ng Ephesus, kung bakit sinabi niya na hindi mo na ako mahal katulad ng dati. So hindi mo na ako, kung bakit sinabi niya naiwala mo na ang iyong pag-ibig. So bagamat nandoon pa rin yung pagtitiis, nandoon pa rin yung pagtitiyaga, nandoon pa rin yung paglilingkod, pero hindi na katulad ng dati kasi wala nang kasamang pagmamahal sa Panginoon. Hindi ba? Alam nyo, napaka-importanteng maintindihan natin kung gaano kalaki ang kontribusyon ng pagmamahal sa lahat ng bagay na ginagawa natin, especially sa ating paglilingkod. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi po tayo ang unang naglingkod sa Diyos, kundi siya po ang unang naglingkod sa atin. Yan po isang bagay na dapat nating maintindihan. Ang Diyos, bakit hindi po siya nagsasawa na maglingkod sa atin? Sapagkat hindi naman niya naiwawala ang kanyang pag-ibig sa atin. Nananatili pa rin yung pag-ibig na yon. Ngayon, maaaring sabihin niyo sa akin, paano nangyari, Brother Rico, na ang Diyos ay naglingkod sa atin? Totoo po, mga kapatid ko minamahal, alam niyo po, nung ang Diyos ay lumikha, nilikha niya ang mundo, nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang lahat ng mga bagay na nandito nakikita natin, o hindi nakikita, nilikha niya tayo. Mga kapatid, ano po ba ang gagawin niyo sa iyong nilikha? Di ba aalagaan niyo yan? That is also a kind of service. Yan po ay isang klase ng paglilingkod. Kaya yung ginawa ng Diyos na paglikha sa atin, yun alam ng Diyos na may kasama, may kaakibat yon na responsibilidad na paglilingkuran niya din ang kanyang creation. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa how it happens even in our lives. Kung kayo po ay may asawa na, di ba? Kung kayo po ay nagkaasawa tapos nagkaanak kayo, di ba? Anong ginawa niyo doon sa anak niyo? Di ba? Inalagaan niyo po yung anak niyo sapagkat baby po yun, baby. Di ba? Napupuyat kayo sa kababantay sa gabi, pinapaliguan niyo, pinapakain niyo. Ano po ba ang ibig sabihin ng ginagawa niyo? That is serving the person you love. Kasi mahal mo yung batang yun. Hindi man natin tinatawag yun na paglilingkod, pero in effect, paglilingkod yun. Paglilingkod sa minamahal natin. Paglilingkod na may kasamang pagmamahal. Kaya, tinan mo, pag mahal na mahal mo yung anak mo, hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa, hindi tayo nagkakaroon ng kabigatan. Sapagkat, ginagawa natin yun ng may pagmamahal. So, ganun din dito sa gawain ng Panginoon. Ano po? Nung ang Diyos ay paglingkuran tayo sa pamamagitan ng kanyang pag-aalaga sa atin, pagpapala sa atin, sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa atin, pag-iingat niya sa atin, ginawa niya yun ng walang pagsasawa, ginawa niya yun ng walang kabigatan sa kalooban, ginawa niya yun sapagkat tayo ay kanyang mahal na mahal. So in the same manner, ganun din po dapat tayo, mga kapatid. Kaya lang tayo bilang tao, ang isang problema talaga natin bilang tao sapagkat punong-puno tayo ng weaknesses. Punong-puno tayo ng kahinaan at madalas itong kahinaang ito ay nadadaig tayo. Now, yun ang una. Ano po? Naiwala mo ang iyong pag-ibig. Ngayon, ang isa pa, mga kapatid ko minamahal, ay yung halimbawa na
makikita natin kay Haring David sa Psalm 51, verse 12. But if you will read Psalm 51, yun po ay prayer, King David's prayer of repentance, mga kapatid. Sapagkat siya po ay nag-commit ng adultery, murder and adultery. Nag-commit siya ng adultery kay Bathsheba at pagkatapos ipinapatay niya si Uriah na asawa ni Bathsheba. At nung nagsisisi na po si King David, ito po ang kanyang sinabi sa Psalms 51 verse 22. Sabi niya, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Sabi niya, restore unto me the joy of your salvation. So, anong nangyari? Ang nangyari po, noong si King David ay magkasala ng malaking kasalanan ito, dalawang malaking kasalanan ito, adultery and murder, mga kapatid, hindi niya naiwala yung biyaya ng kaligtasan, pero ang nawala sa kanya ay ang joy of God's salvation. So ang point dito, mga kapatid, maliban sa we have forsaken our first love, if we committed a grievous sin, mga kasalanang mabigat, o kaya maaaring hindi mabigat yan, pero bumigat kasi nagkapatong-patong na, maaaring ang una mo lang kinasasamaan ng loob na kapwa mo manggagawa, kapwa nating manggagawa ay isa lang. Ngayon, 10 na sila o kaya 100 na silang kinasasamaan natin ng loob. Ang bigat na nga nun. Ikaw, kahit sino mang magdala ng 100 katao, ewan ko kung makakayanan natin yun. Siyempre sa physical, hindi. Pero sa ating damdamin at sa ating isipan ay nagagawa natin yun. Nagkakapatong-patong. Dati isa lang yung kaaway natin. Tapos dumating ang time, ang dami na, naging 2 na, 3, 4, 5. Isa lang yung ating ginawang pagsuway, tapos nagkapatong-patong na. So, ang nagiging epekto kapag tayo po ay bumabalik sa paggawa ng kasalanan, ay naiwawala natin ang joy of God's salvation. Naiwawala natin ang kagalakan. Itong kagalakan na ito, ay kapag naiwala natin yan, so 2 na ang naiwala natin. Yung ating first love kay Jesus at yung salvation, the joy of God's salvation. So ano na ang mangyayari sa atin? Ang mangyayari sa atin ay nandiyan pa rin tayo, naglilingkod, pero ayan, mayroon ng kabigatan. Mayroon ng mga damdamin ng kabigatan, may sama ng loob na at napipilitan o kaya feeling natin ay obligasyon na lamang ang lahat ng ito. Yun po ang nagiging epekto. Mantakin niyo po si King David, Hindi naman siya nag-backslide nung magkasala sa kay Bathsheba. I mean, hindi siya tumalikod totally kay Lord. Pero, ang experience niya, mga kapatid ko minamahal, ay wala na siyang kagalakan. Nandoon pa rin siya, hari pa din siya, pero wala na siyang kagalakan. So, nanakaw yun sa kanya, naiwala niya yun because of this, because of this reason, mga kapatid, na nakagawa tayo ng mabigat na kasalanan. So, ang tanong is, if that is the case, ngayon po, ang tanong is, paano po ba ito po pwedeng ma-restore sa atin? How can it be restored? Paano po pwedeng mapanumbalik itong passion, dedication, itong first love, itong joy na ito, nang sa gayon ay makapagpatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon na maaaring hindi lang katulad noong una, kundi higit pa noong una. Posible po ba yon na ang ating passion and dedication is more than when we were just beginning serving the Lord? Yes, it is possible, mga kapatid ko minamahal. Ang kinakailangan lang po is malaman natin how can it be restored, mga kapatid. So, unang-una po, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon, ay yung sinasabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 5. Ang sabi po doon, therefore remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first, or else I am coming to you and I will remove your lampstand from its place unless you repent. So mayroong 3 paraan itinuturo dito ang ating Panginoon.
kung paano pwedeng ma-restore itong tawag dito, passion, dedication, commitment, love, and joy in serving God. Ang unang-una po dito, sabi niya is remember. Sa verse 5 ng Revelation chapter 2. Remember from where you have fallen. Ayun po, remember from where you have fallen. Tandaan mo kung saan ka bumagsak. So, ibig sabihin, somewhere along the way while we were serving the Lord, ay bumagsak tayo. What does it mean? Yung pagbagsak na yon, iniwan natin yung first love natin. Maaaring na-inlove tayo sa iba, na-inlove tayo sa pera, na-inlove tayo sa ibang tao, na-inlove tayo sa mga bagay sa mundong ito, at naiwan natin, natalikdan natin yung ating unang pag-ibig kay Jesus. Bumagsak tayo, mga kapatid, maaaring nakagawa tayo ng patong-patong ng kasalanan na malaki, o kaya nagpatong-patong na ang lahat ng ito. So ang sabi ng Panginoon, balikan mo yun, tandaan mo saan ka ba bumagsak. Sapagkat pag nakita mo kung saan ka bumagsak, ay makikita mo, yung palang dahilan kaya nawala yung kagalakan ko sa paglilingkod. Yung palang dahilan kaya nawala yung passion ko sa paglilingkod, mga kapatid. Ano po? Yung palang dahilan kaya nagkaganoon. So, kapag naalala mo na ang sabi ng Panginoon, pangalawa, sabi niya, repent. Sabi niya sa verse 5 pa din, or else I am coming to you, and I will remove your lampstand from its place unless you repent. Magsisi ka. Ano po? Yun ang gusto ng Panginoon. Ano po bang ibig sabihin nitong pagsisisi na ito? Ang pagsisisi na ito ay hindi lang pag-amin sa kasalanan, kundi pagtalikod. Mga kapatid, hindi lang natin sinasabi, Lord, inaamin ko nagkasala ako, Lord, nalulungkot ako kasi nagawa ko yun. Hindi. Ang kasama po dyan na pinaka-importante sa pagsisisi ay tumatalikod tayo doon sa ginawa natin at humaharap uli tayo sa ating Panginoon at sumusunod uli tayo sa Kanya. Ang kagandahan po, mga kapatid, ang repentance ay hindi lamang po ito para sa mga unbelievers, kundi para din ito sa mga believers. Kapag binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na magsisi, mga kapatid, ay binibigyan tayo uli ng Diyos ng pagkakataon na magpanibagong simula. Mga kapatid, magpanibagong simula. God wants us to have a new beginning, to restart again. Kumbaga, parang sa sasakyan, namatay yung makina, anong gagawin mo para makapagpatuloy ka sa pagbiyahe mo? Restart mo uli para umandar at makapagpatuloy ka. That is one of the very purpose of repentance. Binibigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na makapagsimula uli, at mabawi natin yung mga panahon na nasayang at naiwala natin. So, number 3 is redo, mga kapatid. Revelation pa rin chapter 2 verse 5, redo, or gawin mo uli, do the deeds you did at first. So, ang restoration po na ito ay 3 R. Number 1, remember. Number 2, repent. Number 3, redo. Gawin mo uli. Ano ba ang gagawin natin uli dito? Ang gagawin natin uli is ma-inlove ka uli kay Jesus by this time. Fall in love with Jesus again. Ang tanong ng iba, paano ba yun magiging posible na kung tinalikdan ko ang aking first love sa Kanya, ay mai-inlove uli ako sa Kanya? Yes. Mai-inlove ka uli sa Kanya if you will repent genuinely. If we will repent genuinely, then we will begin to fall in love with Jesus again. Yun po ang napaka-importante na dapat nating maintindihan, mga kapatid ko minamahal. So, ang bottom line nito ng restoration is, alam nyo po kasi, yung passion, dedication, commitment, yan po ay, that is expression yan, na nasa puso natin yan, ine-express natin sa pamamagitan ng ganyan ng ating paglilingkod. But the point, mga kapatid ko minamahal, is what is very important to be restored is our personal life, our personal relationship, our lives, ourselves must be restored again to God. We must be restored again to Jesus. Kinakailangan maibalik tayo sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sapagkat ang nangyari po sa atin, nung tayo po ay iniwan natin yung first love natin kasi na-love tayo sa iba at nakagawa tayo ng kasalanan na wala yung joy of salvation natin, nagkaroon tayo
Hindi man naiwala natin yung salvation, pero ang naiwala natin is fellowship. Ang tawag doon is broken fellowship. Broken fellowship. Tingnan niyo po ang halimbawa ng broken fellowship. Kapag ang mag-asawa nag-aaway, ano ang nawawala sa kanilang, unang-unang nawawala sa mag-asawa? Pag nag-aaway, nawawala ang kanilang kagalakan, di ba? Nawawala, yun ang isang epekto eh. Nagkakaroon sila ng broken fellowship. Pero mag-asawa pa rin sila, hindi naman nawawala ng bisa ang kanilang kasal eh, sa pamamagitan ng pag-aaway. Pero ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng broken fellowship pag natutulog, talikuran na, hindi na nag-uusap, di ba? Kasi broken ang kanilang fellowship. Now, para maalis yung broken fellowship na yon, kinakailangan magpakumbaba ang isa't isa, at gustuhin na magkaroon ng reconciliation. Magkaroon ng restoration ng kanilang relationship. Ganon din po yan sa atin. Kinakailangan gustuhin natin. God wants us to return to Him. God wants us to be restored. That passion, that dedication, that commitment, God wants it to be restored to us. He wants us to serve with that kind of features or characteristics in our lives, in our hearts. Pero kinakailangan gustuhin din po natin yun, mga kapatid. At kung yun po ay gagawin natin ngayong sa mga oras na ito, well, if you will cooperate, I promise you that God will do His part. He will restore you. He will restore your passion. He will restore you into Himself para magkaroon ulit tayo ng kagaanan, kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, mga kapatid ko minamahal, lahat po ng gustong ma-restore, tumayo at itaas ang kamay, ipikit ang mata, at lumapit tayo sa Panginoon, magsisi tayo, magbalik loob tayo ng totoo sa Kanya, habang pinapakinggan po natin ang mabuting, ang anointed na awiting ito, mga kapatid ko minamahal sa Panginoon. Sa mga oras na ito, habang nakapikit ang inyong mga mata, nakayuko ang inyong mga ulo, at nakataas ang inyong mga kamay, hayaan niyo pong ipag-pray ko kayo. At kayo rin po ay mag-pray kay Lord. He will restore us. He will bless us. Mga kapatid ko minamahal. Ang manaming banal, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat-lahat po ng nakinig sa mabuting balitang ito, sa mensaheng ito, dalangin ko po ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay. Lord, I pray for your abundant mercy, for your abundant grace of restoration. Lord, fill our hearts with your love again. Fill our hearts with your joy of salvation. Restore us to you. Our fellowship, Lord, let it be restored. At nang sa gayon po, Panginoon, muli kami makapagpatuloy kami sa paglilingkod na may kasamang kagalakan, na may kasamang kagaanan, na may kasamang kaligayahan sapagkat mahal na mahal ka namin. Dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng nananalangin at nakikiisa sa mga oras na ito ay abutin niyo po ng inyong mapagpalang kamay at ipagkaloob sa kanila na ma-experience po nila ang inyong grace of revival, grace of restoration, mga kapatid. Receive it right now in the name of the Lord Jesus. Amang banal, maraming pong salamat. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid ko minamahal. Do not forget the activity. Mga kapatid, ito po si Brother Rico. I love you all with the love of the Lord.